Sana matuto siya doon sa presidente ng ng Egypt. Bumaba na siya. Ito naman isang amazing news naman mula sa China. Natagpuan na ang 2-year-old na batang babaeng si Guli matapos mawala ng ilang araw sa Gobi Desert. Halos 100 sundalong naghanap sa bata ng isang buong araw. At kinabukasan natagpuan siya sa isang maliit na hukay sa gitna ng disyerto. Nangihinat, gutom na gutom ang bata nang matagpuan siya pero mukhang hindi naman daw ito natakot sa nangyari sa kanya. Maswerte nakaligtas ang bata mula sa mga lobong madalas na pagala-gala sa Gobi Desert tuwing gabi at sa matinding lamig doon. Anak ng mga pastol ang naturang bata at nawala siya matapos gumapang para hanapin ang kanyang mga magulang na nagtatrabaho. Gano'ng kalayo siya naggumapang, di ba? Kasi hindi na nila mahanap dun sa vicinity nung kanilang tahanan eh. Isipin mo yung mga lobo dyan, hindi siya naamoy. Oo nga. O naririnig, umiiyak siya siguro. Pero ingatan yung mga anak niya, yung isa naman naipit sa pader, di ba? Oo. Sa China. Totoo. Doon din yung washing machine, di ba? Yung batang pumasok sa washing pumasok machine sa sa China washing rin. Kasi ang dami nila eh. Ang dami-daming Chinese eh. O baka busy Wala na silang sila ano lahat sa mga gawain. Hindi na nahalata. At ito naman kakaibang balita mula sa Brazil. Isang sumo wrestling competition ang isinasagawa doon pero hindi mga tao ang nagbabakbaang kundi mga robot. Ito ay bilang bahagi ng International Geek Pride Day na idinao sa isang universidad sa Sao Paulo. Talagang kakaiba ang naging labanan ng sumo wrestling na ito dahil bukod sa mga robot na kontrolado ng mga estudyante, maliliit pa ang mga ito. Hindi lalampas ng 8 inches ang sukat ng robots at tumitimbang lamang sila ng 7.7 pounds. Hindi tulad ng mga totoong sumo wrestlers na talagang jumbo ang laki. Ayon sa organizers, maliliit lamang ang robots na kasali sa sumo wrestling para hindi masira ang mga ito. At ang goal lang naman nila, maitulak ang kalaban palabas ng ring o maitaob sila. Pumasyal naman tayo sa United Kingdom kung saan pwede nang puntahan ang pinakabagong atraksyon ng London Zoo. Ito ang Penguin Beach. Ang bagong 1,200 square meter penguin pool na pinakamalaki sa buong England. At tahanan sa halos 80 black-footed macaroni, Humboldt at rock hopper penguins. Kakaiba ang pool na ito dahil taliwas sa madalas na nakikita nating tirahan ng mga penguin sa malalamig at puno ng niyebeng mga lugar. Mabuhangin at mabato ito. Kaya naman tinawag itong beach. Ayon sa zookeeper, akma raw ang ganitong uri ng tirahan para sa mga uri ng penguin na meron sila na galing sa South America. Ilan din sa kanila ay endangered na at inaasahan nilang mag-breed ang mga ito sa bago nilang tirahan. And here I thought ng lahat ng penguins ay nasa South, di ba yung sa malamig na area? Hindi pala. Oh, you learn something every day. South America. So ano pa rin sila? Sila pa rin yung pinaka-loyal sa asawa, no? Sila ba? Sa anak, Penguin? tama o yata Di ba? sila nga ba? Pag isa lang ang mate nila, isa lang. Isa lang. Isa lang At talaga. yung tatay yung nag-aalaga ng itlog. No. Siya ang nagkikip. Tapos yung nanay yung kumukuha ng pagkain. Baliktad sila pero yung tatay aalagaan niya. Tapos nilalagay niya sa paa yung itlog kasi wala naman siyang crib. Pouch. Wala din siyang pouch. So lalagay niya sa may paanan niyang gano'n yung itlog para I learn something every day. Yung Jean ang meron yung penguin na siyang nagiging Loyal. Loyal. nanatiling loyal sa asawa. Pag Parang gusto na-extract mong natin yung gene na yan at patulong gawin sa natin atin, bakuna sa mga Lagay sa asawa. Ayaw, di na kailangan. Hindi natin kailangan yun. Parang doon sa iba. Ako, pinagli ako sa penguin eh. Oo. Yun ang middle name ko eh. P. Isa ko. Penguin. Penguino. Okay, ito, lolo. Hoy, wala kayo sa lolo ko. Wala kayo sa lolo ko. Nag-celebrate po ng kanyang 100th birthday sa Ilocos Norte. Si Lolo Chodorico Rivera. Lolo, happy birthday! Mula po sa Lawag City. Binigyan siya ng traditional Ilocano birthday rights. Ayan, no? Ng kanyang mga kaanak at kaibigan. Uy, naiyak pa. Sa pamagitan ng pagkatang Ilocano song na Padakam. Na ang ibig sabihin ay pagkakaisa. Nilagyan siya ng bulaklak sa ulo, bigyan ng 100 rosas mula sa pamilya at mga kaibigan ay talagang malakas pa si Lolo Chodorico eh. Dahil nakagawa pa siya ng mga gawaing bahay gaya ng pagbuhat ng isang sakong palay. Kaya niyo yun? Wala kayo sa lolo ko. At bagamat mahina ng kanyang pagdinig, malinaw naman ang kanyang mga mata. Ano? Lolo, happy birthday! Happy birthday! At ang sekreto ni Lolo. Ano? Ayan. Ang sekreto! Puro prutas, gulay at isda lamang ang hilig niyang kainin. Pero bago siya kumain, umiinom muna raw siya ng kaunting gin. Konti lang. Konti lang naman. Konting gin. Yan. Hindi panlango. Oo, konting gin. Anim na anak na lalaki ang tinaguyod ni Lolo Chodorico matapos na
maagang mamatay ang kanyang asawa. Hindi na isang sekreto siguro. Ano ba? Na ano? Na maalagaan ng mga bata. Na maaga. Yung pag-aalaga ng bata. Yeah. Ayoko sakyan yun, ha? Pero yun, lahat na bali, nasa mabuti ng estado. Happy birthday! Ayoko sakyan yun, eh. Hindi, sinasabi mo pag-aalaga ng bata. Alam mo, pag meron kang goal sa buhay, maano yung isip mo. Alam mo na, meron kang karagdagang responsibilidad. Yes. Kasi may nakaupo na kamuk-muk yun. Pero Galing napaka-healthy niya. Gulay, Yes. isda, at saka prutas pagkain. na. Si Lolo Marcelo, yung oldest man naman doon sa Batanes na nakatira sa Sabtang, 104 years old, yan din ang kinakain niya. Ano, Gulay, isda. prutas din lang at isda. At gin. Hindi niya binanggit yung gin. Okay, narito na ang maagang showbiz balita ni Luan D. Luan, kamusta lolo mo? Wala na. Sinabi ka talaga. Good morning mga kachika. Narito na ang buwan naman ng showbiz chika ko for this beautiful Friday morning. Tungkol po ito sa pinakabatang grand winner sa history ng pinakasikat na talent show sa Amerika, ang American Idol. Yan ay si Scotty McCreery. And at the age of 17, siya lamang naman ang itinanghal ng American Idol Season 10 nito. Katapat niya ang kapwa-batang bata na si Lauren Elena. Napuno naman ng ilang bigating bisita ang finale ng AI gaya na lamang na R&B superstar na si Beyonce, Lady Gaga, at Carrie Underwood. At syempre, hindi rin papahuli pagdating sa performances ang idol judges na sina Jennifer Lopez at Steven Tyler. Hindi mo mahal lolo mo. At kahit naging abala tayo nito mga nakarang araw sa paganda ng naudlot na pagdating ng Bagyong Chedeng. Bye, Chedeng! Tuloy-tuloy pa rin po naman ang ating Brigada Eskwela para sa lalapit na pasukan. Lalo nating nakita ang kakulangan po ng mga paaralan pagdating sa kanilang paghanda sa pagpasok po ng tag-ulan. At ng mga kaakibat na, siyempre kasabay niyan ay pagbabaha. Len? Tulad na lang sa Panghulo Elementary School na binaha pala ang ground floor kahit hindi pa naman ganun katindi ang epekto ng bagyo. Kaya eto po at pakibalit tayo doon kasama si Maring Sue, Susan Enriquez. Hi, San! Morning! Hi, good morning! Nako, Lynn at mga kapuso, ito po tayo sa Panghulo Elementary School 1. Dito po sa Malabon. Yung nakikita ho ninyo ngayon, hindi ho ito fish pond. Ito po yung pinakababa nitong naturang paaralan. Dahil hindi man tumama dito sa Metro Manila itong si Chedeng at maging sa iba pang bahagi ng ating bansa, hindi naman siya masyadong nanalasa. Aba, dito, alam niyo naman ho dito sa Malabon, sabi nga parang umihilang ang ipis, talagang bumabaha. At pag nag-high tide, ito na po ang nagiging epekto niyan. Ayan, naghahanap po ako dito ng mahuhuling tilapia at bangus. At dahil sabi ng mga estudyante rito, may mga butete na ho daw dito sa kanilang eskwelahan. So, may mga kasama ho tayo mga tauhan ng AAP, ang Civil Military Operations Group, dahil sila ho ang ating makakatulong dito sa ating Brigada Eskwela. Pipilitin ho nating matanggal itong tubig na ito. At aalamin din natin, handa na ba itong paaralan na ito sa pagbubukas ng klase sa June 6? Dahil nga, kita nyo naman kaunting ulan lamang at high tide, nagkakaroon na ho ng pagbabaha dito sa kanilang pinaka-ground floor. Kawawa naman yung mga estudyante. And dyan, makakasama ho natin ang mga estudyante, ang mga magulang, at ang mga guro ng naturang paaralan para ho ihanda na natin itong kanilang eskwelahan sa pagbubukas ng klase sa darating na Hunyo. Mamaya alamin din ho natin, ano ba magiging solusyon dito? May pag-asa pa ba na itong eskwelahang ito ay gamitin o humanap na lang ng iba, magpatayo na lang? Dahil talagang kung ganito ho ang nagiging problema, kahit pa walang pag-ulan, kawawa naman yung ating mga estudyante. So yun ho, alamin natin mamaya sa ating pagbabalik. Kaya tutok lang ho kayo mula dito sa Malabon. Back to studio po tayo. Nakabot. Ayun nga. Nakalublob nga si Maring Sue. At syempre, eto madalas sa kailangan ng mga estudyante sa school, ang iba't ibang klaseng papel. Lalo na kung may mga exam, ipapalabas na ni teacher ang 1/2 o 1/4 sheet of paper para sa mga biglaang quiz. Kaya heto at Size makita na 1, natin kung size paano ginagawa ang mga papel na yan. May size 1, size 2, di ba mga ano? At mula kina Monica at Arn na nasa Baisa, Quezon City. Good morning, guys! Morning, Ms. Sue. Good morning, guys. Good morning, Art. Good morning, Mom. Ayan, good morning, mga kapuso. Siyempre, in line pa rin nga sa nalalapit na pasukan. Isa na namang factory ang ating pinuntahan dito po sa Baisa, Novaliches. Ito po ang paggawaan ng mga papel. Di ba, Arn? Yes, tama ka dyan, Monica. Magandang umaga, mga kapuso. Samahan nyo kami at ating alamin kung paano nga ba ginagawa ang mga papel na lagi natin ginagamit sa school. Ang pad papers. Yan ang aming ibibida sa inyo ni Monica mamaya. Oo, Arn, importante yan. Yung mga
crosswise, lengthwise, yung mga 1/4 sheet. mga 1/4, At syempre bukod 1/2. dyan, Arn, bukod sa pad papers, alamin din natin mga kapuso kung paano nga ba ginagawa ang iba pang klase ng papel tulad ng art papers at specialty papers. So yung makukulay, tulad nitong nasa harapan natin ngayon, Arn, para maging makulay ang ating umaga. Okay, so magmula po dito sa Baisan Novaliches, balik muna tayo sa studio. Pass your paper, pass your... Kinanta niyo ba yun nung... Public school ako eh. Kunyari may exam, tapos pass your paper. Di ba? Pasa. Pass your paper, pass. Pass your paper, pass. Pass your paper, pass. George Canseco din ba yun? Lyrics by George Canseco. Okay, para sa maasahang pagbabalita at masayang gimmick sa umaga, kaya lang pinapasa kasi Nutriban na darating. Tambay lang dito sa Unang Hirit!